For the first time, napadalhan ako ng isang sapatos. Ito. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Kasi ito yung backstory. Nung nagsisimula akong gumawa ng mga videos patungkol sa journey ko as a runner, syempre, bumibili ako ng sapatos and binabahagi ko yung mga naging experience ko sa sapatos na yon. Para at least, kung meron mang gustong bumili, at least guided sila. Yung desisyon nila, hindi sila magkamali. Now, last year, bumili ako nitong 361 din na Fierce 4.0. Ito. Ayan. Nireview ko to. At doon sa review ko, naging honest talaga ako. Sinabi ko yung mga bagay-bagay na hindi ko nagustuhan or hindi ako dapat maging bias kasi binili ko siya ng sarili kong pera. So sinabi ko, mabigat siya, lacking of energy return. Pero I was surprised. Kasi alam naman natin, pagdating dito sa TikTok, meron tayong yellow basket para at least mag-click yung mga tao kung nagustuhan nila. Nasurpresa ako kasi kahit ganun yung review ko dito, isa to sa mga pinakamaraming nabenta sa yellow basket ko. Siguro, yun din yung dahilan kung bakit napansin ako ni 361. Napadalhan ako dito. Ang gusto ko lang ipunto dito is kahit na libre ko siyang na-receive, I would be honest as much as possible. Kasi gusto ko, yun nga, maging guided kayo, makatulong ito sa desisyon nyo. Kung ako lang, ang tatanungin, pagdating sa running shoes, yung pinaka gusto ko lang or hinahanap ko lang talaga is yung mga all-rounder. Pag sinabing all-rounder, pwede sa easy run, pwede sa mga speed workouts, intervals, mga threshold runs. Pwede rin sa race day. Nung pinadalhan ako nito at na-test ko siya, so far lang, base doon sa siguro mga naka 11 or 12 kilometers na ako nito. And kung di uulan ngayon, itatakbo ko rin ulit to na 3x3. Bali, 3 times 3 kilometers na interval ko. Tapos merong 2 minutes na rest. Itong sapatos na to, so far, andun yung comfort na hinahanap natin. So far, maporma din siya. Andun yung energy return na talagang wala dito. Relatively magaan din siya na for me, good enough for daily trainers. At the same time, siguro not bad na rin kung pang race day. And isa rin is that hindi siya maselan sa easy pace. Kahit magbagal ka or mabagal yung pace mo, hindi masakit sa paa kung babagalan mo. Kasi meron siyang plate. So, ang sapatos na tinutukoy ko is itong 361. By the way, hindi ito yung review video. This is unboxing first impression. Although hindi na ito legit na unboxing kasi yun nga, na-unbox ko na siya, tinakbo ko na siya, ginamit ko na siya sa strides, sa easy run. 361 Flame 3 ET. Not sure kung ano yung meaning ng ET. Trainer yata. Easy trainer. Since merong Flame 3, Flame 4, mga ganyan. Sa pagkakaintindi ko lang, ang purpose ng mga yon is for racing talaga. Ito, more on trainer side or pang training. Kung colorway lang naman yung pinag-uusapan, the best or one of the best sa mga shoe rotation ko ngayon. Tapos, yun nga yung sinabi ko, andun yung comfort. Yung bigat nga pala nito is around 270 grams sa size 11. So hindi na rin siya ganun kabigat or lighter side, on the lighter side siya para sa isang daily trainer. Makikita nyo, meron siyang parang may butas dito. Dahil sa butas na to, itong sapatos na to yung pinaka maingay sa lineup ko ngayon or sa rotation ko ngayon. Tapos, breathable yung kanyang upper. Serrated yung kanyang lace. Which means na kahit isang nut lang yung ginagamit ko nito, hindi ako natatanggalan. Kahit mabilisan yung takbo ko. So far, meron din siyang extra lacing hole. Which means, pwede tayong gumamit ng runner's loop. Itong heel collar niya, heel tab, padded na komportable. Walang heel slippage so far sa mga takbo ko. And then, yun nga, sinabi ko, meron siyang nylon plate. Now, itong nylon plate niya, hindi siya ganun katigas. Yun nga, yung sinabi ko kanina, hindi siya maselan sa mabagal na pacing kasi bendable pa rin siya. And para sa akin, yung carbon plated, unnecessary para sa mga daily training lang. Anyways, pagdating naman sa outsole niya, wala pa akong napapansin na pudpod. Ayan. Try nating i-zoom. Try nating i-focus. Ayan. Tingnan nyo, wala pa akong napansin dyan na pudpod. After 11 or 12 kilometers. Itong upper niya merong mga overlays
for structure. At meron ding mga butas. Yun nga, merong butas, breathable siya. And manipis lang, single layer lang. Tapos, manipis din itong tongue area niya. Meron ding butas. For its price, I think good enough na yung build quality niya. Pasadong-pasado na. Anyways, yun lang muna. Again, this is Flame 3 ET ng 361 degrees.